Lord, I pray and I ask, Panginoon, for wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon, from your Holy Spirit, God, na tulungan mo kami, Lord, na maintindihan po namin, Lord, at isip po buhay po namin ang iyong mga salita na mapakikinggan po namin sa oras na ito, Panginoon. I pray, God, na tulungan mo po kami na i-focus po namin, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga isip, Panginoon, ang aming mga tenga, sa pakikinig, Panginoon, ng iyong mga salita, upang hindi po masasayang, Panginoon, kundi magagamit po namin, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Lord. Lord, we thank you, we honor you, and we give glory to your name, God. This is all we pray in the mighty name of Jesus. Amen. So yan, pwede na po tayo po. Sino nakakaalala kung ano yung main verse natin sa simula nung nag-youth fellowship tayo? Sinong nakakaalala? Yung verse natin. Ano yung verse natin? Di ba yung pinag-aaralan natin tungkol sa fruit of the Holy Spirit? Sino nakakaalam kung anong verse yung fruit of the Holy Spirit? Anong book and verse chapter sa Bible? Go. Galatians. Leave, go. You recite. Diba, ang verse natin, ano ulit yung verse natin? Galatians chapter 5, verse 22 to 23. So, pwede po bang flash sa yung verse po. 22. Pwede po ba natin sabay-sabay na basahin ulit? 1, 2, 3, go. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Hanggang 23 na po yun, there is no law. So, ano yung, sa labasan natin, ano yung una nating naging topic dito sa pag-aaral natin ng fruit of the Holy Spirit? Tungkol sa love. Ano yung next? Thank you. Ano yung next? Joy. Joy and, di ba magkasama sila joy and peace? Ano yung last na natin? Pinag-aralan? Patience, di ba? So, ngayon, ano yung natin? Ano yung susunod? Today, ang pag-aaralan natin ay kindness and goodness. So, ayan na. Actually, yung kindness and goodness, kasi parang nagsisearch ako sa Google, sa internet, parang medyo naguguluhan ako sa difference nilang dalawa. Pero nag-base na lang ako dun sa pinag-aralan din namin with Sister Joyce sa kung ano ba yung pinagkaiba ng kindness and goodness. Sino nakakaalam ng Tagalog ng kindness? Kindness in Tagalog is kabaitan. Yes. And goodness naman is kabutihan. Di ba parang pag, kung babasahin natin, titignan natin, parang halos, ano yung pinagkaiba lang nila yung letter A and I and U. So, yung pinagkaiba ng kabutihan and kabaitan, parang medyo nakakalito siya kung isipin natin. Pero, next na slide. Yung about sa kindness. Ayan, kindness. Yun sabi ko, kabaitan. Parang, yung kindness is
yung desire sa puso natin, yung motives natin, and yung intention natin. So, para yung kindness, yung kabaitan is nasa loob natin siya. Parang yung kindness is all about kung ano yung nasa heart natin. Again, ano yung kindness? Yung ating desires, yung motives and intentions natin. Tapos, yung pinakaiba nun sa goodness, yung goodness naman, parang same lang sila, pero yung goodness is, ayan yun. Yung goodness is yung action. It is the active kindness. Kung ano yung ginagawa natin externally. Kunyari, sabihin natin, kind ka, mabait kang tao, meron kang maawain ka. So, ayun yung kindness mo. So, if, kunyari, may nakita ka sa daan na nanghihingi ng palimos. Tapos, dahil kind ka, naaawa ko dun sa tao na yun. So, yung action na gagawin mo, yung goodness na ipapakita mo is, ano gagawin mo kapag nakakita ka ng namamalimos? Siyempre, bibigyan natin siya, di ba? Yung action na ginagawa natin, yun yung goodness. So, naiintindihan niyo ba yung difference ng kindness and goodness? Kindness is sa heart natin, and yung goodness is yung action natin. Yeah. So, yung na-differentiate na natin yung kindness and goodness. Kaya, ang title ng pag-uusapan at pag-aaralan natin today is, pwede ba natin sabay-sabay basahin? Live with kindness and goodness. Become more like Jesus. Kung nandito kayo kanina sa preaching ni Sister Joyce, di ba? Parang nasabi niya na si Jesus ang ating ultimate example. Meron po dyan na Jesus is our ultimate example of how and what it looks like to live with kindness and goodness. Naniniwala po ba kayo din? Amen ba yun? Pwede ko po marinig yung malakas na amen natin na si Jesus ang example natin sa kung paano mumuhay with kindness and goodness? Amen. Amen. So, today, meron tayong two separate verses for kindness and goodness. Basahin natin yung sa Ephesians chapter 4, verse 32. Yeah, let's all read, please. Ephesians chapter 4, verse 32. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. And yung next is sa Galatians chapter 6, verse 10. Please, let's all read. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. So, bilang si Jesus na ang ating greatest example na kung maraming accounts sa Bible na nagpapakita kung gaano kabuti, kung gaano namuhay ng may kabutihan at kabanalan ng ating Panginoon. So, syempre, siya ang dapat natin gayahin. Kaya nga, as followers of Christ, we ought to be more like Jesus. Amen? Amen. More of Jesus and less of ourselves, di ba po? Amen po ba doon? Amen. So, today, meron po akong three points sa three characters of Jesus we should follow. Since Jesus is siya yung namuhay sa mundong ito as our example kung paano mamuhay ng may kabutihan. So, kung ano yung mga ginawa niya, syempre, yun yung dapat na i-follow natin. So, number one is, He serves His people. Makikita natin sa parang one of the examples lang to na ginawa ni Jesus sa earth nung nagkatawang tao siya dito sa earth. Alam niyo ba yung tungkol sa pag-wash niya sa feet ng mga disciples niya? Alam niyo ba yun?
Yes or no? Yes? Yun. Um, Again, yung first is he serves his people. And example doon is yun nga yung pag-wash niya ng feet sa mga disciples niya. And syempre hindi naman to, parang hindi naman siya literally na gagayahin natin na i-wash din natin yung feet ng isa't isa. Hindi naman yun dapat natin i-take literally. Pero ang pinapakita doon is yung heart. Again, yung heart ni Jesus sa pag-serve niya sa ibang tao, sa disciples niya. So, when we serve, it's parang the same thing as nag-help tayo. Meron po ba tayong meron po ba tayong desire to help other people? Yes? Siyempre naman meron, di ba? Parang, ang saya mo sa inyo, nai-intimidate ko. Yun. Yung the same thing as sinasabi na nag-serve si Jesus sa kanyang mga tauhan is dapat gayahin din natin yun. Ang dapat natin gawin is paano ba tayo mag-serve sa ibang tao. Di ba, ini-encourage din tayo ng ating pastor to live na nakatatak sa isip natin na leaders tayo. Gusto niyo ba maging leader? Amen? Sino gusto maging leader? Can you raise your hands? 1, 2, 3. Pass, leader. Ayan. Siyempre parang dapat kahit na mahirap na mag-lead ng people, it should be our desire to serve and lead yung mga kasama natin. Especially kung alam natin sa sarili natin na tayo yung mas may pagkakakilala, mas malalim yung pagkakaalam sa salita ng Diyos. Dapat i-desire natin na mai-share natin yon sa ibang tao. Amen po ba? Amen. So, ano nga ulit yung first point? He serves his people. He serves his people. It's the same thing na ginagawa natin kung paano ba tayo nasa-serve sa ibang tao. Ako, kunyari, nasa-serve ko yung other people by giving my time sa ibang tao. Kapag, kunyari, meron akong friend na may pinagdaraanan and parang gusto niya na may makausap. Ako, as syempre, kilala ko si Lord and alam ko na si Lord ay nandyan para sa akin. So, ang gagawin ko rin for my friend is sasamahan ko rin siya. Diba? Nagigets niyo ba yung logic na kung paano si Jesus nagsiserve, ganun din dapat tayo. Amen? Amen. Ayun. Punta tayo sa pangalawa. First is to serve his people. Second is he forgives. Sino dito yung mga nahihirapan mag-forgive ng mga taong nakasakit sa kanila? Sino? Ako. Wala na, ako lang. Grabe naman. Ako, aminado ako na mahirap para sa akin. And for sure, marami din naman siguro sa inyo na nakaka-relate na it's so hard na magpatawad. Kasi nga, di ba, masyado nang nanonormalize sa world na dahil nakagawa ka ng mabuti, ng masama sa akin, dapat masama din yung igaganti ko sa'yo. Dapat hindi ako maging mabuti sa'yo kasi hindi ko naman naging mabuti sa akin. Di ba ganun yung tinuturo sa world? Di ba? Pero hindi yun yung dapat na maging character natin bilang nakakakilala sa ating Panginoon. Amen po ba? Na dapat hindi na tayo
Alam ko na, again, mahirap siya and mas madali siyang sabihin kaysa gawin na magpatawad, na i-release mo yung galit mo sa ibang tao. Pero ito yun ito yung tinuturo sa atin ng Diyos na mas maging kaugali natin siya. Kaya nga dapat i-ano na natin, di ba? Meron pa lang verse dito sa Colossians chapter 3 verse 13. Sabay-sabay po ulit natin basahin. Bear with each other and forgive one another. If any of you has have grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Sabi diba, forgive as the Lord forgave you. Sino ba sa inyo yung hindi nagkasala? Meron ba? Meron pa sa inyo na hindi pa ever nakapagsinungaling or hindi pa ever nakapagsabi ng masamang words sa ibang tao? Meron ba? Meron pa sa inyo? Meron? Wala? Wala, di ba? So, the same thing na hindi tayo perfecto, nakakagawa tayo ng kasalanan, at pinapatawad tayo ng ating gracious God. Tinuturo niya sa atin na ano tayo? Mag-forgive din tayo. Amen po ba? Amen? So, dito nga, since yung kindness is about our hearts, kahit na, ang hirap na, i-give sa ibang tao yung forgiveness. Di ba, especially kapag yung mga tao na nakakagawa ng kasalanan sa atin, is hindi naman sila nagsusorry. So, para lang sila mapapatawad. Pero, again, hindi po ganun yung tinuturo sa atin. Hindi po ganun yung sinet na example ni Jesus para sa atin. Sabi niya, forgive as the Lord forgave you. Amen po ba? Na i-release po natin, siguro, what we should do is i-surrender natin kay Lord yung mga sama ng loob natin tungkol sa ibang tao, yung mga galit natin, kay Lord natin i-release para si Lord yung magbibigay ng kakayahan sa atin para maunawaan yung kung ano man yung mga nangyayari and para na din ma-release natin yung mga pinanghahawakan natin galit sa puso natin. Amen? Kasi hindi rin naman meron pang may naranasan niyo na ba na may peace ba kayo sa puso niyo kapag may kagalit kayo? Wala, di ba kapag nakikita niyo super naiirita kayo sa ba't ba ito nandito? Yung ko ito, kaaway ko ito eh. Di ba? Ganun yung ganun yung magiging attitude natin kapag hindi tayo nagpapatak. Kaya kailangan natin mamuhay as Christ lived na ulit siya? Ano yung second point natin? He forgives. Amen po ba? Amen. Mabilis. Meron po pala akong verse sa Matthew chapter 18 verse 22. Jesus answered, I tell to you, not 7 times, but 77 times. Ito yung context nito is yung tinatanong siya if ilang beses pa siya dapat magpatawad. Not 7 times, but 77 times. Alam niyo makikita niyo ba yung post sa Facebook na sinasabi na, kaya siguro kaya sinabi sa atin ng Panginoong Diyos na magpatawad tayo 77 times, hindi dahil gagawa at gagawa ng kasalanan yung ibang tao sa atin, kundi dahil maaalala natin siya. Maaalala natin kung paano tayo tinrato nung tao na yun. Maaalala natin kung ano yung sakit na dinulot ng ibang tao sa atin. Kaya, dapat, alalahan din natin na inuutusan tayo na magpatawad ng unlimited. Kaya niyo mo magpatawad ng unlimited. Diba? Kung tayo lang, yung sarili lang nating kakayahan, syempre hindi. Meron lang akong hanggang 5 ka lang na magpapatawad. Pero yung iba,
Hindi po, di ba? So, kung ano po yung sinasabi ng ating Diyos, ipag-pray po natin na ano, na maisapamuhay din natin kung ano ng ating Diyos sa atin. Amen po ba? Amen. Ano ulit yung first point? First point is He serves His people. Second point is He forgives. Ito na tayo, last na to. Last point is He loves. So, di ba ayun yung ano, yun yung love is yung unang-una sa fruit of the Spirit. Kasi sabi sa meron dyan ka, sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13. And now these three remain: faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Amen? Kasi ang makakapag-alaw lang sa atin na mamuhay na kagaya ng kung paano si Jesus namuhay ay kung may pagmamahal tayo sa ating mga puso. Amen? Amen? And yun talaga ang greatest. Meron pa po sa John chapter 15 verse 12. Pwede po ba natin sabay-sabay basahin? My command is this: love each other as I have loved you. Amen? Na, di ba po merong verse sa Bible na ano, na ang Diyos, it's over. No, it's not. Hello? Yeah. Si Jesus, ang unang nagmahal sa atin. Di ba nga sabi sa verse kanina, sa John 3:16. Sino nakakapisado nun? English or Tagalog? Raise your hand and recite. Go, Chinese. O, Jacob. Go nga, Jacob. Tayo ka and recite John 3:16. John 3:16. John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever shall believe in Him shall not perish but have eternal life. Yun. Sino nakakalam sa Tagalog? Oh, go. Hindi. John 3:16, kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang kung sino mang sumampalataya sa kanya, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Thank you so much. Thank you so much sa inyong mga buhay. Ayun nga, so si Jesus as our greatest example, nagpakita ng pagmamahal. So, dapat ba magmamahal din tayo? Parang hindi kayo sure. Sure tayo, sure na dapat magmamahal tayo. Amen po ba? Amen. Pwede po ba natin sabihin sa ating mga katabi na I love you, sister. I love you, brother. Boy, sumukay class. Diba? Love dapat natin ang isa't isa. Kayo naman, pag love, gusto niyo talaga romantic lang no? Bawal ba yung love sa love kay Lord? Siyempre, yun naman yung greatest love, diba? Na meron tayo is yung love ni Jesus for us. Amen po ba? Amen! So, dapat mahal tayong lahat. Amen? Kahit na nakakainis yung katabi mo, kahit na may mga ginagawa. Kahit may mga ginagawa yung kapatid mo na nakakaubos ng pasensya mo, tinuturuan tayo na dapat ay magmahal pa rin tayo. Amen po ba?
ay nasa ating ang kindness, goodness ay pinakita na ng ating Panginoong Diyos sa atin. So, siguro ang encouragement para sa ating lahat is mag-surrender tayo kay Jesus kasi hindi naman natin talaga kaya ng tayo lang, di ba? Wala nga tayong magagawa pag malayo tayo sa ating Panginoon eh. So, kailangan i-surrender natin ang lahat sa ating Panginoong Diyos. At siya yung magbibigay ng kalakasan sa atin para magawa kung ano yung mga ninanais niya na gawin natin. Amen po ba? Amen. So, ayun na po ang yung 3 points and 3 characters. Ano nga ulit yung first? Second? And third. Sa mga ganong paraan ng pinakita ng ating Panginoong Diyos kung paano mamuhay ng may kindness and goodness. So, ang gusto kong ang conclusion natin dito, and at the same time, gusto ko na maging encouragement din para sa ating lahat, is matatagpuan po natin sa Ephesians chapter 4, verses 21 to 24. Pwede po ba natin basahin? When you heard about Christ and were taught in Him in accordance with the truth that is in Jesus, you were taught with regard to your former way of life, to put off your old self which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Kung para mamuhay tayo na more of Jesus, ano ulit yung sabi? To put off our old self. Kung yung old self mo, kung ikaw ngayon na nakaupo dyan, nag-hold ka pa rin ng grudges sa ibang tao, na nahihirapan ka pa rin magpatawad, or nahihirapan ka mag-extend ng help sa ibang tao, sinasabi sa salita ng Diyos na hubarin na natin yung dati nating pagkatao. Hindi yung damit. Yung dati nating pagkatao dapat ay wala na. Kundi, ano yung sabi? Put on and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Amen po ba na dapat na hindi na yung sarili natin yung namumuhay sa self natin, kundi yung bagong pagkatao na nanggaling sa ating Panginoon. Amen? And gusto ko na i-encourage yung bawat isa sa atin na magagawa lang natin tong lahat kung hihingi tayo ng tulong sa ating Panginoong Diyos. Kasi sabi diba, yung fruit of the Spirit, yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, wala tayo yan eh. Yung sarili lang natin, nanggagaling siya sa Spirit. So, dapat yung Spirit yung namumuhay sa atin para ma-spread natin yung sinasabi dito, yung fruit, para makita sa buhay natin yung fruit. Siyempre, dapat nasa buhay natin, sinasabuhay natin ang Spirit. Amen? So, ayun lang po for this yung topic natin ngayon na i-desire natin sa ating mga puso at manghingi tayo ng tulong sa Panginoon na mamuhay tayo ng kagaya niya at hindi na yung dati nating
Amen! Malakas na amen nga po. Parang ayaw nyo eh. Amen! Siyempre gusto po natin na na less of ourselves and more of Jesus. So, ayun po. I-close po natin yung word ng Lord sa umagang ito. So, can we all stand, please? And let us pray. Heavenly Father, thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Panginoon, na binigay mo, Panginoon, upang mapakinggan at mapag-aralan, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Lord, I pray, Lord, na ikaw po ang kumilos sa bawat puso at isip, Panginoon, ng bawat isa sa amin, God. Tulungan mo kami,